Breaking news po tayo ngayon mga kababayan. Senador Rodante Marcoleta makakalaya na at panlalait di umano kay Senator Robin Padilla. Pinalaga ni Attorney Topacio. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. So ito mga kababayan, meron nga pong malaking balita ngayong araw. Etong si Senador Rodante Marcoleta nga po ay hindi po daw guilty dito po sa plunder case laban sa kanya. Ayon po dito mga kababayan sa balita ng GMA News, Rodante Marcoleta pleads not guilty to Presidential Decree 46 and plunder. So ayan po yung balita po ng GMA News. Kaya naman po mga kababayan, kumuha po ito ng atensyon sa ating mga kababayan. Iba't ibang mga komento ang makikita natin dito sa post ng GMA yan. Sa sariling bibig niya na nanggaling ngayon not guilty plea. Ayon dito po sa isang nag-comment dito. Ayan, iyakan na naman. So ayan. So iba't iba ibang panig talaga nagkomento po patungkol dito sa not guilty na inilabas po nitong balita ngayon sa GMA. Yan. To God be the glory for Senator Marcoleta. So ayan po mga kababayan, talagang napakalaking balita po ang pasabog ngayong araw po ng Miyerkules. At ito, pakinggan din po natin itong naging pahayag dito ni Attorney Topacio dahil po sa minamaliit daw po itong si Senator Robin Padilla, talagang pinalagan po nitong walang takot si Attorney Topacio. Ito, natatawa ko doon sa mga ulalong mga dilawan sa mga pinklawan, mga loyalista. Why? Kasi may sinabi si Robin Padilla na ako ay naniniwalang tama naman. Sabi niya, yun pala ang gusto ng Senado as an impeachment court. Buksan na lahat ng accounts natin. Kasi sabi niya, gusto niyo pala transparency. Ang tagal ko nang may mga panukalang batas tapos na nagbibigay ng mas malawak na transparency sa lahat ng mga public officials. We have to note na noon pong panahon ni Pangulong Duterte, ang unang ginawa po niya ay inisyu niya yung Executive Order number 1 providing transparency sa executive branch of government. Diba? Yung freedom of information. Nai-open na. Oo. Kaya lang, syempre, since Pangulo siya, hindi naman niya saklaw ang lehislatura at ang judikatura, hindi niya pwedeng sabihin, oy, pati kayong mga maestrado at mga huwes, o pati kayong mga senador at miyembro ng House of Representatives ay buksan nyo. Hindi niya pwedeng pag-utusan yon kasi nga, sa separation of powers, bagamat ikaw ay Pangulo. Pero sa executive branch, take note mga kasama, ang unang ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay naupo, nag-issue ng executive order ng freedom of information. Si Marcos Jr., ang unang ginawa niya nung siya ay naupo, ay inabolish niya, tinanggal niya ang Presidential Anti-Corruption Commission, yung PACC. Tinanggal niya. Nakikita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Bago, transparency kayo ng transparency. Yung iba ayaw naman, di ba? Etong isa, pag-upo, dapat transparency. Yung isa, pag-upo, dapat walang Presidential Anti-Corruption Commission. At baka masangkot yung mga kakampi ko dyan. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Pagkatapos, itong mga ulalo, akala mo kung sinong mga mayayabang. Happy 2,000 live viewers sa DCAR YouTube. Alam nyo, nilalait nyo si Robin. Si Robin, ang puso niya ay nasa tamang lugar. Kesa kayo, baka walang puso. Nilalait nyo si Robin at si Robin nagsasalita. Tama. Si Lito Lapid, kakampi nyo. Tahimik lang. Walang salita. Hindi yun ang ilaitin nyo. At least ito, kaya naniniwala kayo sa hindi sa sinasabi. Yung kanyang sinisweldo ay talagang pinaghihirapan niya kesa Committee de Silencio. Hindi, attorney, uso ngayon, no talk, no mistake. Mahirap yun. Hindi pwede yun sa Senado. Yun yung ibig sabihin nila. Paano yung anak ni Amy? Diba? Sabi mo, no talk, no mistake. No talk. Manotok yun. Diba, pinito na manotok. Manotok, no mistake.
Manotok, mano mistake. Mano mistake. Depende yun. Yan. Mano. Oh. Di ba? Oh. Sabi mo, notok, no mistake. Oh, notok. Manotok di ba, yun. dito na manotok. May tok Manotok, yun. no Manotok. mistake. Oh, yan. Manotok, mano mistake. Mano mistake. Depende yun. Yan. Ano, Ah. ang laitin nyo, yung isang abogadong Nagsasalita, that every time he opens his mouth, he subtracts Yes. from the sum total of human knowledge. Ayos yun, ha? Kung ano-anong sinasabi. Yan. O, yun na. Yun ang sinasabi ni Robin. Sabi lang naman niya, maging patas tayo. Tama. Mabubuksan nyo. Lahat. Buksan Buksan na. natin. Tayo. Buksan natin. Patay sila Diba? dyan. Yung iba Lahat ayaw. ng accounts natin, buksan natin. Di ba? Oh. Bago, yung ibang nagre-reklamo na ito daw ay matagal, tedious, alam nyo, 2 tao na nga nagre-reklamo na ito ay marami daw mga manifestation, maraming argumento. Ang unang-unang mga nagre-reklamo dyan, yung mga walang alam sa trial, na ang napapanood na trial sa telebisyon at saka pelikula lang. Yun. Hindi po ganun ang trial. Ang trial po hindi nananalo at natatalo sa isang manifestation, isang witness, isang dokumento. Cinematic po yung alam nyo eh. Hindi po ganun yun. Ang tunay na trial, unti-unti po yan. Parang bahayan. Brick by brick, stone by stone. Ayun. Puntasyon muna, bago floor, bago pader, di ba? Haligi. Apo. Bago bubong, isap, may bintana, yan. Hindi pwede yung pagbagsak. Ano yung prefabricated? Yun ang una nagre-reklamo. Ayun. Na gusto nila, parang telebisyon, parang teleserye, ang pinapanood nila, hindi legal proceedings. Nakakainip po talaga ang legal proceedings. Ang pangalawa na nagre-reklamo na bagamat abogado, hindi naman mga trial lawyer. Mga corporate lawyers naman bago naging pumasok sa public service. Yun Katulad ni Frank Drilon. Corporate lawyer yan eh. Hindi naman naglitis yan eh. Hi, happy 2,500 live viewers. Thank you. CR. Salamat Di ba si po. Drilon? Corporate lawyer yan. Kaya ang pinagmamayabang niya, yung Revised Corporation Code daw, siya ang principal na may akda. Puro korporasyon lang yan. Iba yun. Yan ang gumagawa ng malalaking korporasyon. Siya ay abogado ng mga malalaking korporasyon. Walang pinoprotektahan niyang karapatan ng pangkaraniwang tao. Ayun. Puro mayayaman, puro mga oligarchs. Opo. Yan ang experience niyang si Frank Drilon. Bakit ba pinagsasalita pa sila? Ayaw mo sila magsalita. Demokrasya tayo eh. Gusto nila magsalita. May bahala sila sa buhay nila. Di ba time consuming yun? Naghahabol nga tayo ng Kaya oras nga, eh. Ano po talaga? Ano bang ginawa ni Drilon tungkol sa legal profession? Yun. Di ba, noong siya ay miyembro ng gabinete, yung kanyang asawa na si Violeta, gustong maging national president ng Integrated Bar of the Philippines. Wow. Di ba? Yes. Anong ginawa niya? Ginamit niya yung mga yung mga tauhan ng kanyang tanggapan. Okay. Pati yung mga gamit ng kanyang tanggapan para mangampanya, umikot-ikot yung si Violeta. Yun ang ginawa niya. Ginawa niyang politika ang IBP. Samantalang dapat yan non-partisan. Ayun. Anong ginawa ng Supreme Court? Sa sobrang na-iskandalo ang Supreme Court sa pinaggagawa ni Frank Drilon, pinawalang bisa yung pagkapanalo ni Violeta Drilon. Talaga? Totoo yan. Hindi ako nagsisino. Hanapin nyo sa scrap yung INRE Violeta Drilon, yung IBP. Dapat Nandiyan yan. dapat Nakita nyo may kung anong ganyan. pinagagawa ni na Drilon. Huwag nang maulit, no? So ayan mga kababayan, narinig nga po natin itong napakagandang balita ngayong araw na to, na tila si Senator Marcoleta ay posibleng makalaya na po at makadalo po dyan sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. At narinig din po natin itong si Attorney Topacio na talagang pinagtanggol po itong si Senator Robin Padilla laban po dito sa mga nanlalait sa kanya, mga basher. Kumbaga, ayan, kung meron po kayong komento, pwede nyo po i-comment dyan sa baba. Maraming salamat po.